Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo. Sasabihin lang ng pulis kayo, oy, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Doon sa istasyon, halika na. That's perfectly legal. Perfectly legal pala yun mga idol. Kailan po nangyari ito? Na pwede daw pong mang-aresto kahit wala pong warrant o pares. Hamunin ko kayong lahat dyan. Sa mga general dyan na nakaupo sa napakagandang upuan. Sige, hamunin ko kayo. Alam nyo ba mag-serve ng traffic? Alam nyo ba? General kayong tinuringan. Di nyo pa alam ang warrant of arrest. Putik. Warrant of arrest lang, di mo alam. Pwede ka daw mag-aresto kahit walang warrant of arrest. Putik, ano yun? Pwede ba yun? Bawal yun. Nasa constitution yun, mga kasama. Bawal na bawal mag-aresto nang walang warrant of arrest. Grabe, ang lupit mga idol. Kung sino pa yung may maayos na pag-iisip na isang pulis, siya pa yung kinasuhan mga idol. Ang lupit ninyo, salute na ako sa kadyologan ng mga pulis ngayon. Kung dati inayos po ni Tatay Duterte ang sistema ng pulis at inaas po ang dignidad dito, binaba na naman po uli ito ni Bongbong Marcos Jr. at ang administrasyon niya, lalo po nitong mga general pang tinuringan pero hindi naman po sumusunod kung ano po yung naaayon sa ating konstitusyon. Yo, what's up mga Lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel. O baka sabihin nyo fake news na naman ito dahil po si Torres sinuplak po ng kapwa niya pulis dahil nga po doon sa ginawa po nilang illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At alam nyo po ba kung ano ginawa ng mga general na to sa kanya mga idol? Alamin nyo po mamaya. Buti na lang mga idol, meron pa pong natitirang matinong pulis kagaya po nito mga lodi. Eto po muna at pakita ko sa inyo kung ano nga po bang dahilan kung bakit po sinuplak nitong kapwa nila o kabaro nila ito pong si General Torre at mga generals na namumuno ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. O ito, panoorin nyo ha. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo. Pwede. Sasabihin lang ng pulis kayo, oy, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Doon sa istasyon, halika na. That's perfectly legal. Perfectly legal pala yun mga idol. Kailan po nangyari ito? Na pwede daw pong mang-aresto kahit wala pong warrant o pares. Only in the Philippines on Marcos administration. Papakita ko po sa'yo, General Torre, kung pwede ba o hindi. Buti pa itong kapwa nyo pulis nagsalita kung tama ba yung ginawa ninyong pag-aresto. Pakinggan nyo mabuti ha. Kaya po dito si Fajardo, Torre at Marbil pahiya po dito sa kanilang kabaro. Pakinggan nyo mga lodi para naman po matauhan ang mga pulis o mga kapulisan dyan na pwede naman po kayong magsalita kung hindi nyo na po matiis itong mga ginagawa ng inyong mga opisyal. Salute po ko sa iyo sir sa ginawa mo para po mamulat ang inyong mga kabaro sa mga pinaggagawa po ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Lalong-lalo na po yung mga opisyal ninyong sunod-sunuran sa utos ni Marcos Jr. Romualdez administration. Sino pa yung mga opisyal ng PNP dyan? Dapat kayo ngayon nasa gitna ng kalsada, dapat kayo yung leader. Hindi kayo boss dyan na parang hari kayo dyan na nakaupo sa napakagandang upuan para mag-utos-utos lang. Dapat leader kayo eh. Dapat kayong nangunguna sa serbisyo. Paano susunod yung mga tao sa inyo? Kayo mismo hindi nyo alam yung trabaho. Diba? Hamunin ko kayong lahat dyan. Sa mga general dyan na nakaupo sa napakagandang upuan. Sige, hamunin ko kayo. Alam nyo ba mag-serve ng traffic? Alam nyo ba? Alam nyo ba paano mag-traffic sa gitna ng kalsada? Baka di nyo pa alam yan. Sino mauna? Sino yung mauli? Kung walang traffic light, baka di nyo pa alam kung paano magmando ng traffic dyan. General kayong tinuringan. Di nyo pa alam ang warrant of arrest. Putik. Warrant of arrest lang, di mo alam. Alam mo yung warrant of arrest? Pwede ka daw mag-aresto kahit walang warrant of arrest. Putik, ano yun? Di pwede lang palang magdampot-dampot yan kahit sino. Kasi trip ko eh. Mukha kang kriminal ah. Sabi ko, oy, mukha kang kriminal, halika nga dito. Arestuin kita, trip kita eh. Tanungin ng tao, sir, anong kasalanan ko? May warrant ka ba, sir? Ay, anong warrant? Di ba? Sama ka sa akin, sa presinto mo malalaman yung warrant mo. Kasi gagawin pa lang yung warrant mo. What a funny, di ba? What a funny idea. Di ba? Pwede ba yun? Bawal yun, nasa constitution yun, mga kasama. Bawal na bawal mag-aresto nang walang warrant of arrest. Maliban na lang sa tatlong exemption. Ano yung mga tatlong exemption na yun? Sabihin ko na sa'yo, sir. Ang mga tatlong bagay lang na pwedeng mag-aresto is in flagrante delicto. Ano pa yung isa? Hot pursuit. Tsaka yung escape from prison.
Yan, sana naman may natutunan tong tatlong general na to. O dahil nga po, dun po sa pagkakadakip po o pagkidnap kay Tatay Duterte papunta po ng The Hague, Netherlands, ito pong isa, si Fajardo, na-promote po siya. Naging 1-star general po agad ito. Diba natatandaan nyo, si Torre 1-star general yan, tapos ngayon 2-star general na? Ang lupit talaga ng promotion ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Meron po bang ganong promotion? Akala ko ba wala pong kinikilingan o bawal po kayong sumali sa mga political issue? Pero bakit parang sunod-sunuran kayo sa utos ng Pangulo ni Romualdez at ng administrasyong ito? So eto mga Lodi, ano pong nangyari? Dito po sa pulis na sinuplak pinahiya itong mga kabaro niya na mas matataas pa po yung ranggo sa kanya. Eto po, panoorin nyo. Sabi po sa Metro Headlines, mga Lodi, lakihan lang po natin. Palaban na pulis. Sinampahan ng QCPD ng kasong inciting to sedition. Sinabihan niya lang yung mga kabaro niya na manindigan po sa kanilang trabahong sinumpaan. Anak na tinapay, inciting into sedition po pala yun. Si Patrolman Francis Steve Ontillas, dahil sa mga pahayag nito tungkol sa pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte, nagbitiw din siya ng mga pahayag tungkol sa Pangulong Bongbong Marcos. Kapag against po kayo sa Bongbong Marcos na yan, siguradong sasampahan kayo. Buti na lang itong pulis na ito hindi naman po natatakot. Pahayag ni Patrolman Francis Steve Pontillas, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali ang utos mo sa akin, di kita susundin. Isa akong pulis ng Pilipinas pero di ako sang-ayon sa mga ginagawa mo. Pagkatapos ng mga naging pahayag nito ni Patrolman Francis Steve Pontillas, ay sinampahan siya ng QCPD sa Quezon City Prosecutor's Office ng kaso ng paglabag sa Article 142 o inciting to sedition ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Republic Act number 10157 o Cybercrime Prevention o Act of 2012. Grabe, ang lupit mga idol. Kung sino pa yung may maayos na pag-iisip na isang pulis, siya pa yung kinasuhan mga idol. Ang dapat ditong kasuhan ito si Torre, si Marbil at saka si Fajardo dahil illegal po yung pagkakahuli nila kay Tatay Duterte na walang warrant of arrest. Pwede daw Pwede nga gumamit ng baka lang daw po kasi nangangailangan yung mga driver. Gusto lang nila ma-extend yung kanilang oras dahil nga po yan. Yung iba dyan, taxi driver, madaling araw, nag-i-extend lang naman daw po ng oras. Totoo ba yun? Tapos ngayon naman, pwede na manghuli ng walang warrant of arrest. Ang lupit ninyo, salute na ako sa kadyologan ng mga pulis ngayon. Kung dati inayos po ni Tatay Duterte ang sistema ng pulis at inaas po ang dignidad dito, binabana naman po uli ito ni Bongbong Marcos Jr. at ang administrasyon niya, lalo po nitong mga general pang tinuringan pero hindi naman po sumusunod kung ano po yung naaayon sa ating konstitusyon. Pero di po magpapatinag si Lodi. Isa rin po pala siyang vlogger mga Lodi na pulis. Fons STV Vlogs ang kanyang pangalan. Sabi po niya dito, heto ang sasabihin ko sa inyo, di ako natatakot makasuhan, okay? Ang importante sa akin, na-express ko yung prinsipyo at paninindigan ko. Wala nang bigat sa puso ko. Masaya na ako doon. Now I'm the happiest accused person. Palakpakan po natin. Salute po talaga, sir. Buti pa, itong Lodi nating pulis, meron pong prinsipyo at paninindigan sa sinumpaan po nilang trabaho. At eto pa, sabi pa niya dito, kung ipinagtanggol ko si Mr. Duterte bilang inosenteng mamamayan Pilipino, partisan na ba ako? Hindi. Si Torre ang partisan. Bakit? Kasi sinusunod niya yung utos ni BBM na arestuhin si Mr. Duterte kahit alam niyang unlawful, okay? Tama naman talaga. Masakit talaga ang katotohanan. Lalong-lalo na yung mga tanso na tinatamaan sa mga bidyong inilalabas ko. Ito naman talaga ang totoong nangyayari. Nanggigipit lang po itong administrasyon na to kapag di ka sang-ayon kung ano man yung ginagawa nila, kakasuhan ka. Gigipitin ka. Ganun po ang administrasyon ni Bongbong Marcos Romualdez. Kaya para sa akin, tama lang na mapahiya kayo dahil ang tataas ng ranggo ninyo. Yung promotion nyo dahil lang doon sa utos ng nakatataas sa inyo. Masaya kayo na na-promote kayo dahil doon sa pagkakahuli ng illegal kay Tatay Duterte. Kinasuhan nyo tong pulis na ito ng inciting to sedition dahil nga po gusto niya lang mamulat ang ating mga kapulisan sa ginagawa nyong kamalian. Ano po ang inyong sinumpaan? To serve and to protect. Pero bakit iba yung pinoprotektahan nyo para maiangat ang inyong ranggo?
Kaya mga Lodi, kayo na po humusga kung tama po ba ang ginawa nitong ating magiting na pulis. Sana po meron pa pong mas maraming lumabas na mga gantong pulis para po matauhan itong administrasyon na to. O baka na naman magalit na naman yung mga tansong talangka dyan sa pulis na ito. Ginagawa lang niya ang kanyang tunay na trabaho at pinapakita lang niya na meron talagang kamalian itong Marcos Romualdez administration. Kaya kung nagagalit kayo sa kanya, ibig sabihin nun, sang-ayon kayo sa mga maling gawain ng ating kapulisan ngayon. Hanggang dito na lang po mga Lodi. Salute po uli sa mga pulis na kagaya po nito. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin!